Sa magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga nanay sa bahay, sa mga lola, sa mga lolo na nasa loob ng bahay at nag-iingat. I pray na ang inyo pong puso ngayon ay punong-puno ng kapayapaan na nagmumula sa Panginoon, na hindi po nakabase sa kung anumang situation meron tayo sa buhay, but it's just that the peace of God is just so powerful that transcends all understanding. And I also pray na lahat po sa inyong pamilya ay healthy at the moment, and yung mga lumalabas ng bahay, yung mga masipag na nagtatrabaho para makapag-provide sa inyong pamilya, I pray that they are all well right now and binibigyan ng kalakasan at ng wisdom ng Panginoon. So for today, I want to talk about Psalms 1 verse 3. Napakaganda pong verse. Ang sabi po dito, the righteous person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Whatever they do, prospers. O, di ba? So, yung tao pong tinutukoy dito, the righteous person, sabi doon, is like a tree planted by streams of water. So, dito po, ang context nito, yung writer po is nakatira po sa disyerto. Kaya pag sinabi niyang ang puno ay nakatanim sa daluyan ng tubig, napakalaking bagay po nito. Ibig sabihin lang noon is nasa daluyan po siya ng pagpapala. Tapos yung sunod, sabi, yields its fruit in season. Ibig sabihin, kung titignan nyo, no, pansinin natin, kahit ito pong puno na to, or itong tao na to, is planted na sa daluyan ng pagpapala, ang fruitfulness niya, or ang pamumunga niya, ay meron pa ring timing. May season pa rin, di ba? Hindi pa rin palagi-lagi, meron pa rin proseso yan. Pero ito yung assurance dyan. Ang sabi po doon sa last part, whatever they do prospers. So, chinek ko po sa dictionary kung ano yung ibig sabihin ng word na prosper. Ito po yung sabi. Prosper means to succeed in material terms, to be financially successful. It was used in a sentence, his business prospered. Yan po yung example. Another meaning, to flourish physically, grow strong and healthy. Yan. So yan po yung definition sa dictionary. Ngayon, chinek ko rin po yung ibig sabihin ng word na season. Ang ibig sabihin niya is, it's a period of the year or a period in your life. So parang ano siya, di ba? Parang yung sa weather, merong 4 seasons, ganyan. So paiba-iba siya ng period. Hindi laging pare-pareho. Yan. Ngayon, ito rin po yung sabi sa Ecclesiastes chapter 3, verse 11. He has made everything beautiful in its time. For everything, there is a season, a time for every activity under heaven. So, iba-iba po talaga ang season sa ating buhay. May season na tagtuyot, yan. Kahit po itong righteous person na to is planted by the streams of water, di ba? So, iba-iba pa rin yung season. May season ng challenges, may season ng fruitfulness. Paikot-ikot lang po yan. Pero ito po yung maganda, although you might be in the season of challenges or in the season of suffering, ito po yung sabi ng Romans chapter 5 verse 3 to 4. Not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. So yan po mga suffering na yan or mga challenges na yan, it's not there na para pahirapan lang tayo. Alam niyo yun? Or it's not there para isipin natin na ba't ganun, ang unfair naman ni Lord? Or ba't ganun, parang hirap na hirap naman ako? Ba't ganyan? Alam niyo po yun? It's not, merong purpose yan, and the purpose is for us to produce endurance and to develop our character. Alam niyo po, walang ibang way for a person to develop the character, for a person to grow. Wala pong ibang way kundi suffering lang talaga, kundi challenges lang talaga, kundi difficulty, kundi going out of the comfort zone. Yan lang po talaga yung way. So ngayon, ang mas gusto ko pong i-dwell is yung nandito sa verse, yung first part ng Psalms 1:3, sabi, the righteous person. Okay? So ano po yung ibig sabihin ng righteous person na planted in streams of water? Ano po yung ibig sabihin ng righteous? Kung i-analyze po natin, no, ang ganda nito eh. Di ba? Sino yung ayaw nito? Na ikaw, bilang isang tao, yung buhay mo is planted by the streams of water. Di ba? Na mamumunga ka, na whatever you do will prosper. Lahat po tayo gusto natin yan. Pero meron siyang condition.
hindi siya ano, eh, hindi siya sinabi na all people or all person, ganyan. Meron pong condition, merong righteous. The righteous person. So ano po yung ibig sabihin ng righteous na yan? Anong klaseng tao yung tinutukoy sa verse na ito na sinasabing righteous? So, unang-una po, I would define this righteous as a hardworking person. Kasi ganun po yung buhay eh. We reap what we planted. 'Di ba? Merong mga patterns yung buhay na halimbawa, ginawa mo yung letter A, ang magiging resulta niya is letter B. Gano'n yung formula niya. So halimbawa, ginalingan mo sa exam, papasa ka. Nag-aral ka before the exam, nag-prepare ka, papasa ka. 'Di ba gano'n po? Um, Nung estudyante ka pa, you really work hard, nagkaroon ka ng magandang grades, ganyan, mas maganda yung chances mo when you apply for work, mga ganyan. So merong mga cause and effects sa ating buhay. So ito pong sinasabing righteous na to, number one is hard work. So kung sa trabaho natin or whatever you're doing, how can we define this hard work? Siyempre, unang-una po is ano, you're doing your part. Anumang company yung affiliated ka, nagdinegosyo ka man, hindi kasi puwedeng ano, eh, dahil nag-pray ka lang or dahil, anak ka ng Diyos, so parang merong something special doon. So parang exempted ka na sa hard work, hindi, eh. Actually dapat dahil anak ka ng Diyos, mas lalong dapat kang magtrabaho, 'di ba? Mas lalong dapat mong ipakita sa mga tao sa paligid mo na naniniwala ka do'n sa, inaasam-asam mong mangyayari sa'yong magandang buhay kaya talagang pagtatrabahuhan mo. So, hard work means you are doing your part. Ibig sabihin din you're doing your assignment. So, parang ganito po siya, ito po, meron akong experience lately lang na I was talking to an agent po, yun diyan yung condo po diyan sa may Sierra Valley. Tapos, kasi meron na po akong kilalang agent dun. Minessage ko siya, tinanong ko siya, sobrang tagal pong mag-reply. So, basta hindi niya alam yung ano, trabaho niya. So, ang ginawa ko, nag-try ako mag-search sa Facebook. May nakita po akong grabe, sobrang galing na agent. So, hindi ko lang po talaga yung friend. Alam niyo po yun, yung tipong pag-inquire ko that night, ang offer niya na sa akin, sige, bukas pupunta ako dyan sa'yo. I will bring the contract. You have to sign. This is what is needed. Ganyan, ganyan. Alam niya na lahat. Talagang closing the deal na agad. O, di ba? Ngayon, syempre, I won't do that. Kasi I have this friend who is also, ano siya, he's a Christian as well. So she's from other church. So syempre siya yung gusto kong suportahan, di ba? So hindi ako kumuha doon. Pero sabi ko nga, that guy is doing his job. I'm sure ang laki ng kinikita niya doon sa trabaho niya. So yun po yung hard work. Alam mo yun, hindi siya magic eh. Hindi porke anak ka ng Diyos, exempted ka na sa ganyan. You really have to know your craft. You really have to work hard. You do your part, you do your assignment. Yan, so kagaya niyan kung real estate agent ka, ibig sabihin alam mo talaga yung trabaho mo, magaling ka. Alam mo yung bawat specs niyan, alam mo kung paano umausap ng iba't ibang klase ng tao, yung mga gano'n, 'di ba? Tapos ito po yung another thing about this righteous, person that is planted, um, by the streams of water. They work every day with faith. Ano po, alam niyo po yung sinasabing begin with the end in mind? Yung hindi mo pa siya nakikita kung ano yung gusto mong mangyari, pero you are already working as if you're already there, 'di ba? Kaya nga ano, eh, sinasabi, for example, let's say meron kang negosyo, tapos sa negosyo mo, gusto mong dumating ka sa point na, you are already a seven-figure earner in a month, halimbawa yung business mo, eh, di ngayon pa lang, kahit five-figure earner ka pa lang ngayon, magtrabaho ka na. Like a seven-figure earner, what are they doing? What are their responsibilities? How do they lead their people? You begin with the end in mind. That's the faith. Alam niyo po 'yun. Meron pong isang kwento rito. Kasi ano po, eh, iba talaga yung performance natin sa ginagawa natin, sa trabaho natin or sa negosyo man 'yan. Pagkasama natin si Lord, meron pong isang negosyante, ito may kwento po. Merong isang negosyante na ano, meron siya nakitang isang potential client. Pero ano, it was a referral, so hindi niya talaga kilala. And yung tao na yun, alam niya, eh, nung una niyang nakita na yun yung kailangan niya.
na that person, kapag naging partner niya, talagang it will give so much blessing sa negosyo niya. Yun yung eksaktong tao. Pero yun nga, ito sa referral, hindi naman niya close, tapos parang feeling niya, sabihin na natin na yung tao na yun is, ano, let's say kung sa kainan or kung sa hotel, sabihin na natin na yung level ng tao na yun is parang Shangri-La, o 'di ba? Tapos, eto namang negosyante na 'to, nagsisimula pa lang siya, sabihin na natin na ang level niya is parang ano, Mariposa, ganyan. Alam niyo po yun, basta there's that gap, so parang nahihiya siya, ganyan. But anyway, so ginawa niya lang kung ano yung puwede niyang gawin, na alam niyang tama, na alam niyang kaya, and then meron pong nangyari, nagkasakit yung tao na yun. So siyempre kilala na naman siya kasi nagkaroon sila isang transaction. Although sa isip nung negosyante na yun sabi niya, ano, siya talaga yun, 'pag talaga naging client ko 'to, alam niyo po yung gano'n. So parang nagdadasal siya, "Lord sana maging client ko siya, sana mag-open ka ng opportunity." So ngayon nangyari po, nagkasakit po yun, yung sinasabi niyang client na yun na ano, na kailangan niya. Eh, di ano, sabi naisip niya, "Dalawin ko kaya?" Pero 'di ba, na-imagine niyo po 'yun, dumalaw kayo sa isang may sakit na hindi niyo naman masyadong kilala. Alam niyo or parang hindi ka nga sure kung natandaan ka, kasi nagkaroon lang kayo ng isang ano, nagkaroon lang kayo ng isang transaction, 'di ba? Pero ano, parang, well, gano'n talaga, so kailangan mo manampalataya, alam mo 'yun, gano'n lang naman, eh. Kung ano yung alam mo puwede mong gawin that moment, kumbaga you just have to take the risk, you just have to step forward kahit hindi ka sigurado. So nung time na minessage niya, sabi niya, "Hi, can I go there?" Ganyan. Puwede naman daw. Pero yung feeling nung negosyante na yun, sabi niya, parang grabe, baka gate crasher ako dun or baka naman kapag pinuntahan ko yun dun, baka hindi niya ako matandaan. Alam mo yun? Baka dun lang sa text alam niya yung pangalan ko, pero yung mukha ko hindi kinatanda. Parang gano'n yung sinasabi nung negosyante na yun. So, bago siya umalis, dito pa, going to that place, kailangan niyang gumastos, kailangan niyang mag-drive ng malayo. Ano talaga siya, parang kapag walang nangyari, hindi lang siya mapapahiya, magsasayang pa siya ng pera at ng oras sa pagda-drive ng malayo at sa gasolina, sa toll fee, ganyan. So, sabi niya, sabi ng negosyante, so nag-pray siya. Talagang ano, praying, very sincere prayer, talagang asking the Lord's voice, searching for God's direction. Sabi niya, alam mo yun, pupunta ba siya o hindi? Tapos yun, after ng prayer, di ba gano'n naman si Lord? After ng prayer mo, hindi mo marinig yung audible voice niyan. Pero alam mo, that's the answer. Pagkatapos siya mag-pray, so nagkaroon siya ng kapayapaan, yun yung kailangan niyang gawin, pupunta siya. Nag-isip siya ngayon, kailangan may dala ako. Prutas ba? O di ba siyempre do'n mag-i-invest ka pa rin. Hindi mo na alam kung may mangyayari, di ba? Prutas ba or whatsoever. So yun, meron siyang dinala, meron siyang nadaanan bilihan ng pagkain. Alam niyo po yun, so kinukuwento niya yung ano, yung feeling of awkwardness pagdating dun sa area, sa hospital, nandun yung buong family, hindi siya kilala. Alam niyo yun, nakaupo siya dun sa gilid, 'di ba, para kang binuhusan ng malamig na tubig nun na wala nakakakilala sa'yo and alam mo yun, parang sino 'to, ganyan. Pero alam niyo po, it turned out, yung dala-dala niyang pagkain is favorite pala nung pasyente, nung iniisip niyang client na kailangan niya. And that good relationship started from there. And alam niyo yun, nangyari yung gusto niyang mangyari, sinagot ng Panginoon yung gusto niyang yung prayer niya. And talagang ano, that client, brought so much blessing sa negosyo niya, 'di ba? So yun po yung sinasabi ko na ano, righteous person working with faith, 'di ba? Ano man yung, field na ginagawa mo ngayon, nagnenegosyo ka man or trabaho man 'yan, you're aiming for promotion or ministry man 'yan, yung gano'ng trabaho, nage-gets niyo po yung point ko. Yung hindi lang yung madali ang ginagawa, yung kahit mahirap, susubok, kahit mahirap pupunta, kahit hindi sigurado hahakbang. Bakit, papaano? Kasi merong pananampalataya na nandiyan si Lord, eh, and hindi naman masama magkamali. You'll just learn from them, 'di ba? And you will just grow. So, ayun po. So, ano ulit yung description po natin dito sa verse na 'to nung righteous person? The righteous person, the person who works hard, the person who works with the Lord, the person who does his job with faith in God, the person who works, uh,
who does his work every single day with a mindset na kumbaga tatrabahuhin na lang 'yan, tapos na 'yan with that kind of faith, they're like a tree planted by streams of water, and they bear fruit in season. Their leaf does not wither, whatever they do prospers. 'Yan. Tapos, eto po 'yun, ito yung nagiging challenging. Kasi 'di ba minsan, kahit feeling mo, alam mo 'yun, ginawa mo na lahat, parang, "Bakit gano'n Lord?" Halimbawa negosyante ka, lahat na ng marketing, alam niyo 'yun, sa trabaho parang, "Grabe Lord, 10 years na akong nagtatrabaho, bakit gano'n? Parang wala pa rin nangyayari, wala pa ring ipon," mga ganyan. Or whatever is it na talagang, inaasam-asam mo sa buhay. Career man 'yan, alam mo 'yun, kahit anong aspeto ng buhay mo. 'Di ba hindi naman laging ano, andiyan agad. Hindi naman laging wala kasing eksaktong formula, eh. Hindi siya yung tipong, hindi siya yung tipong may eksaktong time frame. Ito, bigyan mo lang 'to ng 12 months o bigyan mo lang 'to ng 2 years, for sure, walang gano'n, eh, 'di ba? Ta's 'di ba minsan nakakapagod, 'di ba? Yung feeling mo, wala naman akong ginagawang mali, parang ano, masipag naman ako, nagta-tights naman ako, mga ganyan. Ano pa ba yung mga dilemma? Binibigay ko naman yung best ko, wala naman akong dinadayang tao, wala naman akong ginagawang kasalanan, pero bakit gano'n, parang ang ganit-ganit, 'di ba minsan? And sometimes napapagod tayo, minsan gano'n. Ito po, nangyari po 'yan sa mga Israelita, sa ano, nung sila po ay patawid ng ano, pagkagaling nila ng Egypt, pagdating nila dun sa dagat, 'di ba, so mahuhuli na sila nung mga tauhan ng Pharaoh. They were grumbling, they were complaining na, "Sana dito mo pa kami ano, dito mo pa kami Moses, hahayaang mamatay sa tabing dagat, 'di sana dun na lang kami sa Egypt," mga ganyan, lahat ng complain sila. Ito po yung sabi ni Moses. But Moses answered the people, "Fear not, stand your ground, and you will see the victory the Lord will win for you today." So kahit gaano ka man nahihirapan, kahit parang gusto mo nang umatras, parang gano'n, gusto mo nang 'wag na lang ituloy, ganyan, 'wag kang matakot. Stand your ground. You will see the victory the Lord will win for you today. Merong victory, merong katapusan 'yan. It's just a season. Meron lang po talagang season, 'di ba? Kaya yung sabi ulit kanina dun sa ano, dun sa Ecclesiastes, He has made everything beautiful in its time. Pinapaganda lang ni Lord yung character mo, 'di ba? Bini-build lang ng Lord yung endurance mo. For everything there is a season, a time for every activity under heaven. Iba-iba lang talaga yung season ng buhay natin. And kung nahihirapan ka man, alam mo yun, whatever you're doing, kapit lang bes. Kasi hindi puwedeng walang ginhawa, eh. 'Di ba yung sabi nga, when you are at rock bottom, there's no other way but up. So season lang 'yan. It is meant to strengthen your character. Alam niyo po, I always tell people, yung mga nagsasabing nahihirapan sila, especially po sa negosyo ko, yung mga associates ko na alam mo yun, siyempre hindi naman maiiwasan na they will complain, mga ganyan. I always tell them na, halimbawa nagsabi na, "Ang hirap, hindi alam kung anong gagawin." And to be honest, there are times na ako mismo, hindi ko rin po alam kung anong gagawin. Pero I always tell them, "So, anong gagawin natin? Titigil na ba? Parang papaano?" 'Di ba? So kahit ano pang situation 'yan, hindi ako ito po yung katuwiran ko, kahit ano pa yung nasa harapan ko na sobrang hirap, na feeling ko walang solusyon, it's dead end. Pero ang lagi kong iniisip, hindi puwedeng dead end, eh. Hindi puwedeng walang solusyon. Kahit hindi ko nakikita na walang solusyon, kahit hindi ko nakikita yung liwanag, hindi puwedeng wala. Kasi asan yung Jeremiah 29:11, 'di ba? That's the promise of God. So hindi puwedeng hindi totoo yun, eh, kasi pangako yun ng Panginoon, eh, 'di ba? Kaya kumbaga, minsan walang talagang sagot. You just have to do what you have to do during that day to survive the day. And then gagabi, lulubog ang araw, umaga na naman, then you just needed to do again what you have to do that day to survive that day para maituwid mo lang yung araw na yun. Tapos yun, mamamalayan mo tapos na siya. Or until one day parang yun, this is what I have to do. Yun, this is the solution, 'di ba? So diyan po nagiging stronger yung character natin. Kagaganyan, kagaganyan, paulit-ulit, 'yan. So,
Ito po yung maganda. Those people who overcome this process, who overcome that low season in their life, and they were able to get up, they were able to, yun, nangyari na nga sa kanila to. Yan, those people who's been through those challenges, pero nangyari na to, that whatever they do prosper, and the right season came for them to yield fruit. Ito po yung maganda sa kanila. They are the ones who develop endurance and character. Alam niyo po yun, yung 'pag kinausap mo ang daming wisdom, 'pag kinausap mo ang daming matututunan, they have the mental toughness, and they have the genuine ability to encourage people, na kapag sila nagsalita, kapag sila kumausap ng tao, it resonates in every listener's heart, and their presence always brightens the room. Hindi ako, may na-meet na po akong ganyan. There was this, guy na hindi pa kami nag-usap, pero ano yun, sobrang ano kasi nung tao na yun, grabe yung pinagdaanan niya. Sabihin na natin kung sa barela, sobrang taas ang kalibre niya. And kinamayan ko lang siya and he looked into my eyes. Alam niyo po yun, yung parang ano, parang yung puso ko, parang may tumusok. Alam niyo po yung gano'n? Gano'n yung sabi ko, grabe. Pero yung feeling ko sa positive feelings, like grabe yung tao na yun. Kinamayan niya lang ako, tiningnan niya yung mata ko, grabe po yung encouragement na na-feel ko. Na para bang as if while he was shaking my hand, this was before pandemic, parang sinasabi niya na, "You'll make it big." Parang gano'n, alam niyo po yun? Grabe yung encouragement. And bakit sabi ko nga, ba't siya gano'n? Kasi he's also been through a lot and nakayanan niya lahat yun. Kaya yun, ang galing niyang encourager. So, eto po, when it comes to this kind of, mga challenges sa buhay, mga suffering sa buhay, kung iko-compare ko po ito sa pag-akyat ng bundok, ako po ang personal kong katuwiran is ano, kung mahirap man yang pag-akyat ng bundok na yan, gaano man yang kahirap, ah, mabato, very steep, masama ang panahon, ganyan. Ang katuwiran ko lang, mas gusto ko pa na ikamatay ko yung pag-akyat dun. Alam niyo yun? Yung ikamatay mo, yung pinaglalaban mo na makaakyat ka sa bundok na yun, sa kalagitnaan namatay ka, and then you will face God. Then I will tell God na I kept the faith. I tried to finish the race. I was not afraid, pero hindi kinaya. Mas gusto ko pa po yung gano'n, kaysa yung babalik ka. Yung one day, 'pag may-edad ka na, you will look back and you will tell yourself, "What if?" 'Di ba? So, kailangan talaga gano'n. 'Pag meron kang pinasok na isang bagay, meron kang sinimulan, diyan sa puso mo merong isang malaking-malaking pangarap, you have to believe it. You are planted by the streams of water. You are meant to prosper. Alam niyo po 'yun. Whatever you do, you will prosper. Kasi Kristiyano ka, eh. Kaya kailangan palaban, kailangan walang balikan. Kailangan kasi ano, eh, we are bearing God's name, 'di ba? So, kapit lang bes. Kung ilang taon ka na diyan sa ginagawa mo, feeling mo pagod ka na, feeling mo walang nangyayari, season lang 'yan. And God is just molding your character. So, manalangin po tayo. Panginoon, salamat sa napakagandang salita mo ngayong umaga, Panginoon. Um, we pray, Father, sa lahat ng mga provider ng bawat pamilya. Strengthen their hearts, strengthen their physical body, Panginoon. Tulungan niyo po sila, Lord, to pursue growth. Tulungan niyo po sila, Panginoon, to be strong enough, to be brave enough, Panginoon, to aim for higher and higher and higher level of promotion, higher and higher level of growth, Panginoon, sa kanilang buhay, to glorify your name and to be able to bring better provision sa kanilang pamilya, Lord God. Help us, Panginoon, na tumayo sa kalakasan na binibigay mo sa amin, na i-claim yung power, yung strength na binibigay mo sa iyong mga anak. Lord, we cannot be weak because you are strong, Lord God. Kung meron mong weakness sa amin na na-develop because of our upbringing or for any reason, for any limiting beliefs that we have, we pray, God, na ipakita mo to sa amin and tulungan mo kaming ma-overcome to, Panginoon. Because God, you have a great plan for our lives.
Napakaganda, Panginoon. Napakalaki ng pag-ibig mo, Panginoon. And kung mamumuhay lang kami doon sa pag-ibig mo na yun, kung i-claim lang namin yun, kung ma-maximize lang namin yun, Lord God, napakaganda ng buhay, Panginoon, na dapat ay pinamumuhay namin, Lord God. There is prosperity, there is abundance, Panginoon. There is greatness, there is victory, Panginoon. Marami pong salamat. Lahat ng ito po, Ama, dalangin ko sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po sa inyong pakikinig. I hope that I was able to give encouragement po sa inyo. Bye-bye!